Ayan, good morning mga paps. Mechanic Doctor, open December 25. May gagawin tayong motor. Ito ay bleed. Ang problema nito po ay ayaw mag-start. Dinala nung may-ari, nakasakay po ito sa L300. Kumbaga pasinti ni Mechanic Doctor ngayon. Binaklas na ang buong mga paps. Ang mga nandun na. Ang gagawin natin dito, siyempre, ako na muna, sabi nung may-ari, ayusin daw yung wiring kasi nga ayan, dahil nga walang mga balot at magulo. Ayan at mahaba, sobrang haba, sobrang na yan mga pap. Paghahaba hindi na pwede yan. At ayaw ito mag-start talaga mga pap. Nagririgundo lang, ayaw tumuloy. Ngayon ang gagawin, step na gagawin namin dito, pole maintenance. Pag sinabing pole maintenance mga paps, may mga gagawin kami dyan. Unang-una, ang nililinis ang panggilid. Pag ang panggilid dyan, tinan nyo mga yan. Tapos susunod namin dyan, ayan, stock up na yun. Hindi naglilinis, ibig sabihin matagal nang hindi naglilinis yan. Dumi, di ba? At filter. Ang next po dyan, ang susunod dyan, yung magneto. Kasama yan sa FI package. Pag ganitong motor ayaw mag-start, nalulubat lang. Siyempre, full maintenance muna ang gagawin natin dito. Kasi sabi ng kasa, hindi ko nasasabihin kung saan kasa yan. Kasa daw ang nagsabi na hindi raw ito ini-FI cleaning, hindi na raw ito ini-FI throttle body, hindi na raw ito nililinis. Aba, mga paps, kailangan nililinis to, lalo na ang magneto. Kapag ang magneto mga paps marumi, kumpul na ang putik, hindi po nakakaikot maigi, lulubatin lang ang battery, mga paps, hindi nagtutuloy-tuloy. Kasi ito po mga paps ay CKP sensor nagpapaikot, electrical ECU. Yan, nandito. Kapag nahihirapan yan, iinit yan, masisira ang ECU at masisira ang CKP sensor. Ayan na mga paps, na-repair na natin ang wiring. Kanina, ang gulo ng wiring yan, ito, okay na yan. Wala na po ang kalat, okay na, na-repair na yan, naayos na po lahat, At ang stator niya malinis naman, okay na yan. At ang susunod ay ito, nalinis na rin po pala ito mga paps. Yan, throttle nalinis na yan, marumis, talagang sobrang dumi. At yung panggilid mga paps, nalinis na rin. Yan, pati filter, pinalitan na rin ng filter yan. Ganyan po kami nagpi-PMS sa mga FI tulad nito. Panggilid, nilinis na yan. At next namin na lilinisin dito ang itong fuel pump motor o fuel pump. Kailangan yan malinis at mapalitan ng fuel filter. At ayan na, okay na po ito mga paps, na set na natin. Tapos dito sa taas, okay na rin. Battery, okay na rin. Okay na yan mga pap. Ngayon i-diagnose natin at i-reset natin ang fault code nito. Papakita ko sa inyo kung ano yung fault code nito, Hindi basta na-reset, ayan mga paps. Ayan, tinan nyo. Napakadumi dahil matagal na po kasi talaga hindi na lilinis. Ayan mga paps, ang ECU niya nasa harap. Basta mga air bleed, Honda air bleed nasa harap. Ang tangke nasa dibdib din sa mismong harap. Ayan diba? Nasa yan mga paps. Ngayon okay na to, nalinis na. Okay, dadiagnose natin, i-reset natin yung fault code, kaya kung may mga problema ang motor ninyo mga pap, kung may fault code, may error fault code, dadiagnose natin. Nandito yung kilay, ang kilay niyan, ayan yung keyline, yung red na yan. Basta ang mga Honda mga paps, ang kilay niya nandito. At ito naman mga fuse, ito yung fuse box. Yung fuse box yan mga pap, kung nagtotrouble dyan po tinitingnan yan, okay okay na, halos lahat okay na yan, gumagana na sa susi yan. Okay na yan mga pap. Main driving yan, okay na rin. Good na. Ay
Oh. Naayos na po ang buong wiring nito, no? Ngayon, pinabili ko lang ang utol kong gas kasi i-testing muna namin bago namin ano, pero i-reset muna natin to ngayon, no? Para mapandar. Ang question ko dito mga paps, ang battery masyadong maliit. Kailangan po rito 5L, ano? Para mataas, mababa yan, hindi PD yan, hindi tatagal, ano? Okay, kasi ito po keyless yan, ayun mga paps. So, yung keyless niya, Honda, keyless yan, ano? Ayan na. Next natin. Ito mga paps, i-diagnose na natin. Ito na yung diagnose na MST 900 ang gagamitin natin. Yan. Mahal po itong diagnose nito. At ito yung main K-line. At ito yung K-line ng mismong nasa Honda. Ayun. Yan yun, no? Ayan mga papa, may mga sakit po talaga yan. Honda 4-pin, Honda 4-pin. Oh. Yan. Ayan pa, mga pap, no? Basta lahat ng FI may mga diagnose tool keyline yan na kailangan i-reset, no? Papakita natin sa inyo paano tayo mag-reset. Oh. Lagay natin dito sa upuan para wilo tayo. Yan ha. Yan na po yung Honda. Siyempre, i-on muna natin yung susian. On muna natin. Ayan. Ang ilaw. Napakalakas ng ilaw. Oh. Oops. Dito tayo. Diagnose. Honda. Ayan. Diagnose na tayo mga paps. Kailangan mabasa yan. Okay. Doon tayo sa fault code nito mga paps. Ayan. Tinan nyo. Auto sensor damage circuit B. ATZ vehicle speed sensor. Injector circuit B. Speed. Gagawin natin. Reset natin yan. Erase. Yan. Pag lumabas yan, erase okay. Ibig sabihin okay na. Pero pag hindi pa rin na-reset, ibig sabihin may re-repairin pa dyan mga paps, no? Okay. Dahil na natin. Okay. Mga pap na. Ayan ha. Okay, dito tayo sa reading kung mayroon pa. Current BB dated sensor, ibig sabihin damage din. Ayan ang naging problema, hindi pa rin nawala, no? Yan, ibig sabihin may damage yun. Dito tayo. Oops, ito ang problema mga paps. EIT, sensor damage or circuit. Okay. Ay, patay. TPS to, ano? Hindi pa rin nawala. Dito tayo. Po-start mo nga, bro. Yan, po-start nya. Up, nawala din, hindi pa rin nag-start. Yan, ano? Reading. Ito sensor damage or short circuit. Yun, ako, problema nito talaga mga paps. Ito sensor, okay, naging problema, ano? Ayan, hindi pa rin mapapa-start to kasi may titingnan kami dyan, ano? Ayan, oh. Ayan mga papa, dinayagos natin ang lumabas ay IET ang lumabas. Ayun. Ang nandito yan mga paps, papakita namin sa inyo, no? Ito yan sa TPS sensor. Ngayon, siyempre, pag nabasa ng diagnose, malalaman agad problema niyan. Ayan mga papo. Di ba? Putol yung wire. Kaya pala mga paps, talagang hindi gagana. Oh, ito mga paps, galing sa ibang shop to. Ginalaw na nila, di nila madali, ano? Ngayon, pababaklas natin uli kay Otol yung throttle banding nilinis niya kanina. Okay? Baklasin mo na yun, bro. Lahat yan. Ayan mga pap, kuya kami mga problema ang motor nyo, hindi mapatakbo, hindi mapaandar, PM lang. Araw-araw si mechanic doctor open, ano? Ngayon re-repair ni Otol yung wire niyan. Tatanggalin mo na yung throttle. Nasa ilalim kasi IET sensor na yan ang sinasabi dito. Yan, tanggalin mo yan ito, throttle, sambu uli kasi tatanggalin natin yung wiring na yan. Hugutin mo ulit.
Ayan mga pap, no, nahuli na namin ang problema nito. Talagang hindi mapapaandar kapag hindi na diagnose at hindi na ano. Ngayon, yan, babaklasin muna ni Otol. Pero tinignan na naman yung kanina, hindi ko napansin na doon talaga ang problem niya, no. Ayan mga pap, at least may na-share ako sa inyo. Troubles yung AAT na sensor. At least na-share ko sa inyo, matututunan nyo kapag ano, may diagnose kasi talaga. Kailangan mga paps may diagnose. Talagang hindi malalaman ang sensor kasi wala naman po kasing lumabas na fault code dito, ano mga paps, no. Ground lang kasi ang naputol sa kanya, no. Kasi ground hindi talaga lalabas. Ground ang lumabas, yun AAT ground yun. Pag sasagi-sagi kasi yung mga pap, napuputol talaga yan mga paps, no. Nagiging problema. Hindi talaga aandar ang motor, ano. Okay mga papa, tinatanggal na ng aking Otol. Ayan na. At least nakuha na natin yung major problem. Kaya pala hindi madali-dali ng iba. At ito'y ginalaw na talaga. Nakita namin na malinis na magneto, malinis na yung throttle kanina. Inulit, ibaba lang ang malinis mga, pero ilalim marumi. Nilinis ni Otol yan, no. Ayan. Yan, share ko sa inyo. Kahit anong problem ng motor ninyo, kaya natin ayusin yan. Okay, magagamit na to. Pwede na itong kunin ng may-ari bukas, ano. Pwede na itong kunin. Talaga naman magagamit niya na to. Pero bubuksan pa rin namin yung fuel, no. Kasi ito lang wiring, i-repair na. Patatanggal ko lang kay Otol yung ano, i-repair natin yung wiring, no, para maayos at magamit ng may-ari, no. Ayan mga papa. Okay. Mamaya isisir ko uli, kukunan natin uli ng video, karugtong ng video ito. Okay. Yan na mga papa. Kita mo mga papa, nakita na. Ang mga papa, hanginan mo yun lahat. Mga papa. Kung matagal na rin kasi ang motor talaga, dumi ang pumapasok yan. Yan talaga ang problema, oh. Sus. Ay naman, kaya pala mga paps. Yan nagiging problema. Lahat ilang wire yun na putol? Dalawa mga paps. Anong kulay niyan? Nagdikit mga pap, patay. Sana hindi nagkaroon ng problema ang sensor nito sa loob, no. Ay naman, tipang ko yun nandyan eh. Sige, lagyan mo na itong ano. Dugtungan mo ito, Dro. Ano yung putol na yan? Yung putol. Saan galing yan? Naku. Ayan, putol-putol nga mga paps, no? Grabe. Ito galing. Ayan. Ha? Tulong, dalawa. Tinamaan? Hindi. Gas-gas talaga. Gas-gas talaga? Oo. Ay, dito yan. Ilang wire? Ay, tatlo lang naman yung wire na yan dito, mga paps. Dito. Bakbakan mo ulit ito. Sag yan. Ayan, nakita na namin mga talagang putol-putol, oh. Gas-gas yan. Gas-gas yan. Dalawang kulay. Dito. Dito. Sige, putol yun. Di, baklasin mo yan. Ayan mga papa, nakita na namin problem, no. Ayan, oh. Di, tatlong wire lang, alam ko yan eh. Sa dulo, tingnan mo sa dulo. Good yan. Nandito yan. Dito. Ilan yan? Ilang wire? Tatlo. Ito. Dalawa. Yan. Saan yan? Dami putol, oh. Ayan, ayan, at least nakita na natin mga papa. Hanapin natin yung problem ito. Hindi, nandyan lang yan. Ayan na mga papa, nahuli na natin lahat ng problema nito mga papa. Ayan, oh. Gas. Ano po yan, kasasagi-sagi, kakukot-kot-kot, diba, bounce yan. Tanggalin mo, Dro. Naputol.
Pag putol po talaga yung mga paps, tataka kami, buto putol, yung pala doon pala sa may air intake sensor yan mga paps, ang putol. Kaya talaga hindi tatakbo. At dito naman sa ET, naghalo at nagdikit mga paps. Pag matatagal na po kasi motor, ganito talaga nagiging problema, no? Talaga naman mga paps. Kapag hihina-hina ang trouble dito, talagang hindi mahuhuli ang sakit, no? Ang daming putol mga paps, talagang magdudugtong-dugtong kami ng wire. Yan, tinanggal na ni Otol yung ano sa sensor yun, ano. Yan, okay na, nahuli na namin, nakita na namin ang problema, no mga paps. Okay, thank you kay Lord. Tiyaga lang talagang kailangan, no? Okay, ayun, pagdudugtong-dugtungin na namin yan, ano, mamaya mag-i-start na yan. Okay, ayan na mga paps. Ayan na ikabit na lagyan na ng wiring mga paps. Okay na. Suksok mo yan rong sensor muna, baka mahirapan ka. Ayan na mga paps, nilagyan na namin ng tawag yan, corrugated, ano, para hindi magano. Ayan, kailangan mag-lock yung ano, lock. Dinan mo yung lock. Sige. Okay yan. Okay. Ayan mga papo. Ayan. Inayos na. Repair ng wire niyan. Good na yan, pakita natin, wala kang doble ang electrical tip niyan. Ganyan po kami nagre-repair, no? Tiyaga lang talaga mga pa, pag may mekaniko, kailangan talaga patient at masipag maghanap ng troubleshoot at alam, no? Troubleshoot muna, hindi yung kung ano-anong papalitan, ano? Yan, nagano na po kami, nailagay na, ayan, naiikitan na yung air filter kasi binaklas yung ilalim ng air filter kasi. Ang naging problema, no? Ups. Yan. Bali nasa ilalim ng ano yan mga paps, throttle body. Ilalim mismo yung wiring niya, no? Yan. Nakabit na po yung throttle body cable. Okay, good na yung wiring niyan. Naayos na yan mga paps, okay? Mamaya na naman ulit, ano? Ayan na mga pap, nailagay na namin, no? Okay na, ano? At ito, okay na, nalinis na rin yan. At ito, kunin mo yung diagnoster. Ayan. Okay na good yan mga pap, no? I-reset muna natin yung mga ano, hindi na-rest kanina, i-reset muna natin, no? Para good, no? Ito, saksak mo yan. Kailan mga pap, kailangan kasi nire-reset yan mga paps, no? Pag hindi kasi nire-reset, hindi andar basta-basta, no? Yan yung problema niya, no? Yung EAT sensor damage circuit ground, ano? 0902 EAT sensor damage ground yan. Reset natin. Ayan, yan. Oops, okay na daw. Try natin. Yun. Dali na yan. Oops, start natin. Wala na yung check engine.
Oh, yes mga paps. Umandar na. Good na mga paps. Nawala na check engine. 58,795. Ayan, umiikot na yung gulong oh. Ayan ano. Okay na mga paps, tumatakbo na. Tama lang yung ano doon. Okay lang. Painitin pa natin. Ayan o. Ay, tige. Babaan mo. Tige mo. Mataas eh. Okay na mga pap oh. Tumatakbo na. RPM. Ibaon mo, ibaon. Make it. Sige. Up. Tama na yan, painitin lang natin. Okay na mga kapo, tumatakbo na yan. Painitin lang namin kasi matagal yata hindi na. Mailaw na yan. Okay, maraming salamat sa mga customer na nagtitiwala at sumusuporta. Ikakabit na lang namin ang ano ito, mga kaha, no? Okay na.